Hey there mga my love Sagittarius! Thank you so much sa patuloy at wala ninyong sawa na pagsuporta sa akin dito sa channel na to. At sa mga new subscribers, hello sa inyong lahat. Ako po si Yan. Yan mga my loves, no, bago natin simulan ng inyong January 2024 reading. Yes, you heard it right. It's January 2024 reading, no? So, just take only what resonates with you mga mahal, no? At syempre, hindi ito mag-resonate for each and every one of you. Kaya naman, pick up the messages, no, yung tingin mo that you feel drawn at i-claim mo yon. So, yun nga, no, wala tayong gender, babae, lalaki, LGBT. Cross watchers, you can flip roles if you want. Yan, just take how this resonates. So, let's go ahead and check this out. I-shuffle na muna natin lahat ng mga decks, mga babes, no, bago natin ilatag. Okay, so Spirits and Angel, guys, Archangel Michael, thank you so much. What do we have here for Sagittarius for the month of January 2024, please? January 2024 for my Sagittarius people, please. Spirits and angel guides. Sagittarius. Saggy. Okay, so, good. Na-captured natin ang energies. So, kumusta naman na pag-celebrate nyo ng Christmas, mga babes, no? Together with the families, together with the loved ones, or together with the crush? Together with the crush. O bakit? Hindi pa pwede yun? Diba? So, tingnan natin yung babes, no? The Spirits and Angel Guides, tell me more. This is for my Sagittarius people, please. I hope magstay ang spirit of Christmas in our hearts, no, forever. So, yan. Saji! Merry Christmas, mga babes. Ang Christmas naman, everyday naman yan. Diba? Okay. Let's shuffle also this one here. Okay. And then, i-read na natin. Spirits and Angel Guides, tell me more. Sagittarius for January 2024. Can you please show me more? Show me more. This is timeless as well, mga babes. Okay. Good. Captured. Huli. Yan. So, tingnan na natin dito, Sagittarius. We have here the, wait, just checking the mic. Yan. Wala naman tayong mic. Uy, success is right here. Yan mga babes, no, with exclamation point. So it looks like right here that the universe, okay, is guaranteeing you 101% na may success dito. Positibong resulta at outcome yan ang pwede ninyong asahan, no? Posibleng mangyari sa buwan ng Enero 2024. So let's go ahead and check out more. You also have here the improving health. So iba sa inyo, no, pwedeng nagre-recover from some kind of illness, pwedeng not you, pero pwedeng someone that you love, loved ones, na nag-recover, pwedeng nag-undergone ng surgery, or baka nagkasakit, no? Pero nagkakaroon dito ng improvement. Others of you, I'm seeing that it's a pet. Pwedeng meron sa inyong iba na yung pet ninyo is gumagaling na, no, from their sickness, no? Or baka nagkaroon ng health issue, or baka you've been gone through that. Don't worry, no? I'm seeing that there's progress here. Recovery ito. But for you guys, if this is you, I'm seeing na pwedeng kayo to na uso naman ngayon yung sipon, lagnat, ubo, no, or flu kasi yung change ng climate, no. Sometimes malamig, sometimes mainit, no. And nakita ko rito na mukhang nagre-recover or pagaling na kayo right there. Pero yun nga, no, healing is guaranteed here. Yung iba, pwedeng nag-heal na kayo, no, from traumatic experiences. Doesn't have to be na recently lang yan. Yung iba kahit matagal na. No? Finally, you're coming out from the darkness right here, Saji. Wow. And you also have here the situation will improve. See? Sabi ko sa inyo, nag improve eh. May recovery right here, no? So, yan. Taray. Mamaya pag-usapan pa natin yan more. We also have here at the bottom of the deck, be assertive. Maging confident na kayo. Alam mo,
Saji, no, it's time for you to expose yourself. Expose, no, ibig sabihin mga babes, no, you need to be confident about something here. So baka yung mga may binabalak dyan, no, hindi naman to sinasabi na mag-audition ka, no, para sa isang celebrity hanap audition. Kundi be assertive because big happy changes is coming. There's success in that. Ibig sabihin, kung may pinaplano ka rito na may kinalaman sa mga tinatarget mong goals and plans, no, and I do get that money is related and strongly, no, na nagsisignal sa atin dito, do it. No? Kung meron ka rito tinatarget na posisyon sa trabaho, no, or baka business yan, no, may naiisip ka rito, no, at pwedeng nagda-doubt ka, no, your angels and spirit guides, no, are saying na go ahead, gawin mo na yan. Be assertive means be confident, no, itaas mo yung self-esteem mo, no. Nakikita ko rito that success is coming. Kung papansin mo, may exclamation point yun, may exclamation point din doon. So, ibig sabihin, parang gustong ipagtulakan sa'yo ni universe na, bilisan mo na, gawin mo na yan. Ibig sabihin, they are in this intense, high energy, telling you na, go ahead, gawin mo na yan. Ito na yung tamang time para gawin mo yan. Kaya mo yan. Yan, no? Excuse me. Yan, sa mid lang, no? Yan, sino ba yung nakakaalala sa akin dyan? I'm sorry about that, no? Kung it hurts your ears, mga babes, no? Sa pag-ubo ko ng walang pasabi. So, whatever the case may be, I'm getting this type of energy na kailangan mo rito mag-step up, mag-step your one foot forward, be confident about it because success is coming. Yan, no? Kung nahihiya kayo or nagsa-self-doubt, oras na para tanggalin nyo yan kasi it looks like January 2024 or 2024 na magandang simulan yan kasi meron tayong success na nakikita rito. Yung iba, nakikita ko na yung sales mo ay tumataas. May pagbabago actually sa pera mo, nakikita ko rito. And I'm seeing, no, na yung money flow is really, really good this 2024. Kaya naman siguro, pinagtutulakan kayo ng inyong mga guardians right here na gawin mo na kung ano yung gusto mong gawin as long as money is connected to that. Okay? There's this kind of situation na mag-i-improve talaga yung money mo and you are about to witness that. Makikita mo talaga. Ihan. So yeah, big happy changes. So, ibig sabihin, may malaking pagbabago na kalakip or nakadikit dyan. So you also have here this stubbornness, the schedule, the care. Ooh. So, dito nakikita ko na magiging busy ka this January 2024. Sabi ko sa'yo may kinalaman sa trabaho to. Okay? Pero kung meron ka mang boyfriend or girlfriend dito or may asawa ka na or meron kang labi-dabi, alkong dalkong, yan, no? Alkong dalkong, no? Sa Korea, we call it labi-dabi or feels like newlywed. Or baka yung iba, newlywed kayo. Pero whatever the case may be, I'm seeing na kahit maging busy ka, your loved one, your special loved one here, like your boyfriend, girlfriend, or your husband, wife right here, or kung sino man yan nakakonect mo, hindi ko siya nakikitang nalulus yung patience niya sa'yo. Okay? But this person will maa-admire pa siya sa'yo lalo. Maa-admire, ano? I-a-admire. Admire ka pa niya lalo, no? So, nakikita ko rito na maaaring hindi ka makapagbigay masyado ng time with your family. I don't know what's going on sa January. Baka may mga trabaho kailangan tapusin sa work or baka may mga trabahong i-assign sa'yo, no? Like to the point na magiging busy ka. Okay? And I'm seeing others of you mag-OT right here, no? Yan, no? Kabawi-bawi, no? Kasi binigay nyo sa mga inaanak niyo yung 13th month pay tsaka Christmas bonus niyo, no? Yan. Pero whatever the case may be, I'm seeing na bawing-bawi naman to, no? Kasi may perang parating sa inyo. Yes. So, magiging busy kayo, no? To the point na parang you will feel stress, no? Pero you will feel also pressured. Mas stress kayo kasi may pressure. Pwedeng may deadlines kasi or may binigyan rito ng parang deadline na kailangan matapos to sa ganitong schedule or what, no? Pero okay lang, kayang-kaya mo yan, no? Alam mo yung family mo, yung boyfriend or yung girlfriend mo, no? Kahit wala ka pang family, basta you have here someone with you. Yung iba may singles tayo nakukuha rito na may kakonek kayo, no? Hindi pa officialing kayo, no? Pero
dito mo mararamdaman, no, na may patience siya sa'yo, na kaya niya maghintay dito, no, like di ka makapag-reply agad, no, nararamdaman mo na may care siya for you. Ang bongga, no? And also, I don't know why pregnancy is also being pointed here. So, ibig sabihin, baka meron dito nag-iintay kayo ng good news na magkakaroon kayo ng baby. So, it's coming. Oh, yung iba January, pero few of you yun, guys, no? I'm seeing the baby. If you're expecting a baby, for most of you, I'm sensing that it's coming first quarter of 2024. So, yeah, congratulations in advance. Yan, no? Dahil magiging na kayong mommy and daddy right here. So, yung bongga, guys. Yan. Yung iba, baby boy yan. Most likely baby boy. Okay. So, we also have here this memory goal right here and withdrawal. So, I'm sensing that January right here, merong mga memories kayo rito na maaalala, no? Hindi yung memories ng past, okay? Hindi yung memories ng mga ex mo, mga babes mo, kundi yung memories na makatutulong sa'yo. Like literally, mga ideas or mga concepts na dati mo pa naisip, no? Yun yung maiisip mo ngayon, no? Kasi maa-apply mo yun dito sa ginagawa mong proyekto, sa ginagawa mong task, sa ginagawa mong trabaho, ma-apply mo yun sa business mo, no? At nakikita ko na yan na yung magiging susi, no? Susi ng success mo rito pagdating sa kaperahan. So, ibig sabihin, yung naisip mo na yan noon pa lang, so hindi ko alam kung naisip mo yan nung high school ka, elementary ka, no, o college ka. Basta naisip mo na yan noon, no? Na parang ikaw to na pag nagkaroon ako ng business, magandang ganito yung gawin ko. No, maaalala mo yan ngayong January at i-apply mo yan dito sa way of living mo, sa pinagkakapirahan mo rito, no? So nakikita ko rito na pag i-apply mo yan, may success tayong nakikita dyan. No? Kumbaga parang dyan ka mapapansin, marirecognize yung trabaho mo na, uy, ang galing! Paano mo naisip to? Ang ganda pala nito eh. Yan, no? Or, uy, ang ganda ng paandar mo. Like, bentang-benta to sa mga buyers at saka customers mo. Yun, yung nakikita ko rito. This is a new beginning right here sa kaperahan mo rito. Kaya, um, hindi mo kailangan na isipin yun, pero maaalala mo. Makakatulong yan sa ginagawa mo rito na improvement sa iyong kaperahan. So, you also have here the C. Tira mo, may karga ka ditong bata. Oh. So, yung iba doesn't have to be na you're waiting for some kind of a baby or a child. Pero yes, it's really standing out for others of you. Yung iba naman, mahilig at saka malambing sa mga bata. Baka sa mga pamangkin nyo close kayo. Or baka sa kids talaga. Yung heart niya talaga is, meron talaga kayong soft heart para sa mga kids kahit hindi nyo kaano-ano. Pero yun nga, nakikita ko dito that with the Seven of Rings energy, okay, meron dito magpapasaway na pamangkin. May sitwasyon dito na napipick up ko very specifically na baka may pag-iwanan na rito, no? Busy ka, no? Tapos sa'yo pa iniwan yung pamangkin mo, no? Makulit. Yan. So, nakikita ko rito na habang ikaw ay nagpo-focus, no? Nagta-type, no? So, either work from home ka, no? Or ikaw to na kailangan mong umuwi sa bahay ninyo, no? For a day lang naman yung nakikita ko. Like, it's a short time. So, whatever the case may be, parang ikaw to na hindi mo matanggihan, no? Kasi parang at the same time, kahit busy ka, no? Kung sino man yung pamangkin na yun or kung sino man yung iiwan sa yung bata, no? For a day, no? Kahit may ginagawa ka, parang mapapawi yung pagod mo because of that child. I don't know kung yun ba yung favorite ka ba niyang tito or tita or what, no? Or baka anak mo to. Nakikita ko rito na parang pag tinignan mo siya, okay lang, nakakapawi ng pagod, no? Kahit na makulit siya, takbo-takbo, yan, nakikita natin dito. But for most of you, I'm sensing that with the Seven of Rings energy, this is you na for the past few years, naisip mo na ikaw to sa sarili mo na okay naman ako, nagawa ko naman yung mga things na gusto kong gawin. Parang may isip mo this January or this start of 2024, parang mas maganda yung life if makapag-pamilya na ako, mag-settle down na ako, magkaroon na ako ng happy family na matatawag kong sa akin. Yan, no? So whether you are single or connecting, kahit single, kahit wala kayong kakonect, yung iba sa inyo, may isip niya yan. Okay, so whatever the case may be, may isip niya yan right here. Yan.
And also, let's see, especially if you're single, kung may paparating sa inyo, no? But I do sense na meron na ritong tao, no, na magkikare para sa'yo. Singles, yan, no? At sa hindi mo inaasahan, no, na pagkakataon, nagkita na pala kayo niyan, or nakita ka na niya somewhere, yun yung nakikita ko rito, yung parang maalala ka niya, alam mo parang nakita na kita eh. Matandain siya eh. Yun yung nakukuha ko rito. Alam mo, parang nakita na kita. Like literally, hindi kayo nagkita na, pwedeng nagkatinginan, tas na kasalubong ganun lang. No? Parang ang tingin ko rito, example lang, nakapila kayo no sa Starbucks. Di ba ko endorser ng Starbucks, no? Tapos ikaw yung nasa unahan ng line. Matandaan siya, naalala niya yung mga mukha, no? Yan. So, hindi ko sinasabing siya yung paalis-alis sa pila na, uy, save mo ko ah. Pero pwedeng ganun, no? So, nakikita ko dito na alala niya yung mukha mo, parang, nakita na ba kita? Have we met before? Or parang, alam mo, naalala ko yun, naalala ko, ikaw yun, yung nasa unahan ng pila ko. Tapos ikaw, parang, ang daming tut, 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 tuldok-tuldok sa'yo na ano. Kasi ikaw, hindi ka naman nagpipay attention sa kung sino yung kasunod mo or whatever. Kasunod mo sila, okay, fine. Pero siya hindi. Maalala ka talaga niya. Singles. Yeah. See, we have her the producer plant. Oh, matalas yung paningin niya tsaka yung memory niya. Oh. May ispatan kanya, tinan mo, umilaw yung salamin. So, pwedeng may eyeglass siya talaga or whatever. No? Pero nakikita ko dito na matandain siya. And no wonder, no, na brainy rin siya. Might be smart and intelligent. Doesn't have to be na may achievements sa school, pero pwede. Kasi nakikita ko rito, this person here, okay, is yung memory niya matalas. Kahit hindi siya umiinom ng mga Memo Plus, hindi pa ko endorser ng mga yan, pero nakikita ko right here. Meron ditong maaalala ka niya singles. No? At saka alam mo, if you're a single mom or single dad right here, at single ka, no? This person will accept your child at aakuin niyang parang kanya yan. So, whatever the case may be, just take how this resonates, Saji. And yeah, see, opening up, you will slowly open up, no, like this flower, like a rose no, na unti-unting nagbo-bloom, no. Romance kasi ang symbol ng rose. So, romance is blooming right here sa pagitan ninyong dalawa, no. And if you are already in connection or relationship or in a committed, serious relationship, no, for others of you, I'm seeing na mas lalo pang gumaganda ang inyong samahan ng person na yan, no. Yung iba, nakikita ko dito, no, na meron akong nakukuha rito na yung crush nyo, finally, papansin na rin kayo. Talaga miss yan. Yes. So, mapapansin na kayo ng crush ninyo, no? So, whatever the case may be, yun na yung hudyat, no? Para samantalahin ninyo ang pagkakataon na yun, no? Make that person here, no? I-express mo na sa kanya, no? Iparamdam mo na special ka sa kanya kasi papansin ka na niya. At hindi ko nakukuha na iiwasan or i-avoid ka niya. Kaya nga sabi ko sa inyo, no? Go ahead, do that, no? Kasi nga, samantalahin niyo na yung oras na yun para express mo sa kanya na gusto niyo siya or like niyo siya. And we have here the Bachelorette. See, someone's really, ayan no, may pagbibigyan na kayo ng puso ninyo. Or meron na rito magbibigay ng kanyang puso sa'yo. See, you know, look at that. This is someone here na single for quite a long time din. Kasi ayaw niya yung parang mag-engage sa mga fling-fling lang, casual flings, flirty-flirty lang, no? Hindi siya ganun. So, may pagka-classic woman or man siya or may pagka-traditional. No? This person is someone here na naniniwala dun sa trust the process. No? Yung hindi magiging quick sa pagkakaroon ng relationship, no, kundi mas maganda na magstay in the moment na kilalanin yung isa't isa, no, hanggang sa lumalim ang connection, yan, ganun siya, klase ng individual. And reassuring Rose, yes, this is already an assurance right here, no, na magkakaroon rito ng heart-to-heart na feeling sa pagitan ninyong dalawa. And I'm seeing a confession right here. See, this is the chess. So, someone here will give you his or her heart and you'll accept this person's offer of love. See, another rose. So, ibig sabihin, romance is blooming right here. And yeah, see, you can trust this one because Three of Mirrors is in reverse. Red flags are in reverse. So, ibig sabihin, nakikita ko rito na pwede nyo siyang pagkatiwalaan.
At saka yung pera nyo nagkakaroon talaga ng improvement rito. Kaya go ahead, no? Kung meron kayong tinatarget na posisyon dyan sa kumpanya, no, oras na para ma-notice kayo. And ito, sobrang halaga nitong maaalala ninyo na parang meron kayong nabitiwan na, na sinabi noon na kung saan maaalala niyo yun at makakatulong yun. Kunwari ganito, example, dati naisip mo no, na magandang i-apply to sa business kasi magiging patok parang ito yung magpapa-attract ng maraming customers no. And now, maaalala mo yun. Like, naturally mo yung maaalala no. Kasi gift yun ni universe sa inyo eh. And yan yung magpapa-boom ng inyong business and money right here. So, wow! Wow. Okay. So I don't know why I saw number 23. Okay. Number 23 could be your birth date or something special sa inyo na number. Pero with the number 23, when you add it, what will you get? Number 5. So ibig sabihin, your life is changing right here and there's success guaranteed. Okay, just be confident, no? Taas mo yung self-esteem mo, no? At you've got it all for you. SM. You got it all for you. Yan. So, hindi ko pa endorser ng SM ha, para malinaw. So, yeah, thank you so much, Sagittarius. Sarang Hey 11 Light. This is your January 24. Annyeong.